Bless po ba kayo sa gabing ito? Hallelujah. Parehas po tayo magse-celebrate. Tayo po tayo pinagpala ng Panginoon. Amen. At patuloy po tayo pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Kayo po ba'y natutuwa kung ano naman po nakita nyo? Hallelujah. Just like last Sunday, nagkapalit po kasi kami ng ng schedule ni Pastor Joe dahil po may pinuntahan siya last Sunday. So ako po yung kumuha ng fourth service pero supposedly siya po. Siya po yung magsasalita last Sunday pero ako po yung pumalit. So ito po talagang schedule na namin ito. Kaya dumalawa ako sa fourth service. And I believe pare-pares po tayo nag-expect ng pagpapala sa ating Panginoon. Pare-pares po tayo naghihintay din ng pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. And I believe this night, patuloy ang pagkilos ng Panginoon. Patuloy po tayong pagpapalain. Patuloy niya na tayo, yung ating pananampalataya ay patuloy na lumago. Patuloy na lumakas. Na hindi pababagsakin, hindi kayang pabagsakin ng anumang bagyo. Hallelujah. No, may takot na naman na ini-impose sa Facebook na may bagyong Hener daw na parating. Katatapos lang Enteng. Kabisote. Ngayon daw, actually meron pang isa, pero medyo weak daw siya. But I believe we have an Almighty God who can protect us and shield us from any typhoons. Amen. So patuloy po tayo. Kaya nga, patuloy po tayong ini-encourage ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay patuloy na umusbong. Kaya nga po nandito pa rin po tayo sa unfailing faith ng mga mananampalataya. So yung faith po natin, wag po nating hayaan na aandap-andap yan. Kaya nga po Panginoon, every Sunday, as we come in this place, patuloy po tayo ini-encourage ng Panginoon. Just like Sunday po, si John the Baptist, ini-encourage po tayo sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa Kanya. And praise God, naging daan ang kanyang pagkakulong upang siya ay manumbalik sa ating Panginoon, upang maliwanagan ang mga bagay na gagawin at ginagawa at patuloy na gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites, maging sa buhay natin. Kaya nga po, si John the Baptist ay nanumbalik sa ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin po, as we have this unfailing faith, ay hindi na po tayo pumapalpak. Ang ibig sabihin po ng unfailing, yes, merong medyo bako o may bumako yung pananampalataya natin, pero yung unfailing faith bumabalik po sa ating Panginoon. Amen. And tonight, pag-usapan po natin yung unfailing faith of a Roman centurion. Hallelujah. Tayo po naman ay manalangin. Patuloy kami, O Diyos, na lumalapit sa iyo, maging sa gabing ito, na patuloy kaming miningin patnubay, gabay, at katalinuhan upang aming pag-uusapan ay hindi lamang manatili sa aming mga isipan, kundi Lord, ito ay maging kasangkapan ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy kang ikaw ang kumilos sa bawat isa. Let your Holy Spirit na mag-manifest tonight. And as I speak, Lord, let there be deliverance. Let there be salvation. Let there be healing as well. Let there be provision and blessings, Lord, as we study your word. And as we pray as well, kung ano man ang mga banta ng mga bagyo na darating o parating sa bansang Pilipinas, in Jesus' name, tinatalian namin ang kanilang kapangyarihan. And we destroy them, Lord, in Jesus' name. It's your word, Lord. Anything that we declare according to our faith, it will be done. Kaya, Lord, sa gabi pong ito, ano man ang danta ng kaaway upang sirain ang aming bansa, ang aming lugar, magdulot ng pangamba at takot, in Jesus' name. Winawaksi namin ito. In Jesus' name, wala kang karapatan upang sirain ang bansang Pilipinas na bansa na binigay ng aming Diyos para sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And in Jesus' name, wala ka rin karapatan para sirain at manggulo sa gawain ng aming Panginoon. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the power. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, for the faith. At dalangin ko, Diyos, na patuloy ang iyong pananampalataya ang makamtan ng bawat isa as we listen to your word. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang centurion po actually, kaya nga po
centurion, no, century, it's about 100. So ito pong pag-uusapan natin, siya po ay sa equivalent rank ng military ngayon, captain, meron po siyang hawak at least 100 soldiers. At ang mga centurions actually, they are mighty, no, malalaking katawan, medyo malaki din yung siguro yung height, pero mahurunong po sila sa gera. Yung gera po noon, hindi po yan yung baril ang ginagamit. Espada po, no, mano-mano yan. Kaya nga po malalaking katawan yan, malalakas. Magaling din po sila sa strategy. Magaling din po sila, no, sa man-to-man combat, sa strategy. Magaling din po sila kung paano magplano, kung paano aatake sa mga kalaban. Actually po, yung centurion, kapag po siya ay na-promote as centurion, yung mga hahawakan niya, in-approve po nila. Ibig sabihin, meron po silang thumbs up. Nag-agree po sila na yung magiging centurion nila, magiging leader nila, ay karapat-dapat. Kaya nga po itong mga centurion na to, malalaking ang sahod. Dahil po doon sa galing nila, sa talento nila, no, sa pakikipagdigma. At hindi lang po yon, inaalagaan sila ng Rome, ni Caesar, no, under sila ni Caesar, well provided po sila. Dahil actually ang mga centurions po, marami sila, hindi lang po iisa yan, marami. Kasi po ilang libo po ang meron ang nasundalo ang Rome during Jesus' time. No, actually yung according sa gotquestion.com, ang isang legion, it's about 5,000 soldiers divided by with several centurions. So kung 100 sila, divide by 5,000, i-divide mo ng 100 equals to, you can do the math, 50. Okay. So, wala pong problema. Ibig sabihin, may power na siya, mapera pa to. Kasi nga po, yung during Jesus' time, ang Rome ang namamayagpag. Hawak po nila ang Israel. At sila po yung in Mediterranean and in Europe, sila po yung nag-rule. Okay? So, ito po yung, kumbaga, ito po yung tao na hindi mo nais na magalit sa'yo. Okay? Hindi po siya mag-uutos. Kahit kung one-on-one po kayo, talagang may ibubuga po ang isang centurion. Hindi po yan basta sumipsip lang para magkaroon ng posisyon. Ibig sabihin po yan, yung requirements, yung qualification niya, na-meet ng isang warrior. Ibig sabihin, champion sa pagkikipagdigma. Okay? Ito po yung centurion. Hindi po siya mahinain o mahinang klaseng sundalo. No, kasi sa Pilipinas, kapag yung mga generals kasi natin, minsan medyo may edad na, parang hindi na pwedeng makasuntok. Okay? Pero ito po yung tao na hindi mo nais na magalit sa'yo. Okay? So basahin po natin ang kwento. Actually po, dalawang kwento po to sa Matthew and Luke. Pero tingnan po muna natin yung Matthew. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. So nung nakapasok po siya, nasa Capernaum po siya, nagkataon, may karamdaman na under sa isang centurion. Okay? So, ito pong servant na to ay paralyzed at talagang masama po yung nararamdaman sa kanyang katawan. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob
in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, "Go, let it be done just as you believe it would." And his servant was healed at that moment. Okay? Sa Luke naman po. Actually po, ito pong kabanatang ito, kung babasahin niyo po, wag po kayong ma-mess up na parang hindi ganon ka-reliable ang Bible. Parang magkaiba naman. Okay, ang nagsulat po, iba yung information niya. Ibig sabihin, iba po yung source ng info ni Matthew at ni Luke. Pero kung titingnan po natin, the same incident, the same substance, yung kwento po nila. No, kaya nga po, wag po kayong malito. Parang mali naman ata si Matthew, parang kumpleto kay Luke, pero meron sinulat si Luke na wala kay Matthew. Alin po ba? Ang importante po yung substance. Yung pinaka-meat, yun po yung importante. Kaya nga po parehas lang po sila. Tingnan po natin. In Luke 7:1-10, when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. Okay? The same place. There, a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. Parehas. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. So, yung sa Matthew, parang si centurion ang nagsalita. Pero this time, some elders ang lumapit sa ating Panginoon, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you do this." In verse 5, because he loves our nation and he built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word and my servant will be healed." Parehas. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. Parehas, di po ba? I say to my servant, do this, and he does. When Jesus heard this, he was amazed at him. Turning to the crowd following him, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Then the man who had been sent turned to the house and found the servant well. So, kung titingnan po natin, iba yung pagkakakwento nga po kasi iba po yung source. Okay? Possibly, si Matthew ay taga Capernaum. Actually po, ang Capernaum nasa northern part ng Sea of Galilee. Actually, maliit po siya na fishing village din. Ang Sea of Galilee, ito po yung pinaka-lugar na kung saan sila nagfi-fishing. Saan sila nangingisda. At posible, iba yung source of information ni Matthew na parang ito yung word na dinescribe at kwento na word ng centurion. But this Luke, si Luke po matalino po si Luke. Doktor po siya. Magaling po siya magsulat. So yung resources o yung source of information ni Luke, kakaiba rin doon sa source na tao ni Matthew. Kaya nga po kwento ngayon sa kanya yung the whole detail. Okay? Nakakaintindihan po tayo. Okay, pero magpo-focus po tayo sa kwento pong ito na pinagaling ng Panginoon sa grabe, sa hindi natin inaasa. Actually, God can do immeasurably more than we could ask or imagine. Because He is our Almighty God. He has this power, He has this ability na gumawa at kumilos sa buhay po natin. Imagine po ninyo sarili nyo. Kung nagbago na po kayo, milagro po yan. Hallelujah. Hindi ka pwedeng magbago without Jesus in your life. Yung pong mga taong nagsasalita, gumagawa ng mga New Year's resolution every New Year, alangan ng December 25 yan, pag Pasko, okay? Yung New Year's resolution, the very first day of the year, gumagawa po tayo yan. Pero dahil walang power, walang Holy Spirit, walang Kristong kikilos sa buhay natin, in 2 weeks or 1 week time,
wala na. Ihintay mo ulit yung New Year. Hallelujah. Pero malapit-lapit yan, yung New Year ng mga Chinese. Okay? Okay, pero nung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Kaya nga ito yung greatest miracle sa buhay po natin, na yung buhay po natin nagbago. Hallelujah. Amen? Kaya, pag-usapan po natin ngayon yung kung paano po kumilos ang Panginoon, hindi lang sa buhay ng servant na gumaling. If you are reading Matthew and Luke, hindi lang doon sa servant, kundi doon sa centurion. Okay? Actually, yung centurion na to, hindi po siya Hudyo. Gentile po siya. Okay? Roman citizen. Ito centurion na to. Okay? So the Roman centurion had unfailing faith in God because he loved the people of Israel. Supposedly, ang mga Hudyo at mga Romans, hindi po yan, they cannot go hand in hand. Ibig sabihin, hindi po sila pwedeng magsama nang hindi nag-aaway. Magkaiba po kasi sila eh. Okay. Yung mga Hudyo, they hate the Romans because under sila ng Rome. At yung tax nila napupunta sa Rome. Okay? Yung mga Romans naman, galit sa mga Hudyo dahil hindi nila kinikilala si Caesar as their God. Kasi po kapag ikaw ay Roman, yung lahat ng emperor ng Rome, kailangan sambahin. Dahil kinikonsider silang Diyos. Okay? Pero this centurion, he loved Israel, the people of Israel. No, parang kakaiba sa ugali ng isang Roman official or centurion or kapitan. Okay? Parang kakaiba. Parang hindi mo in-expect sa isang Roman soldier na makikitungo ng maganda sa mga Hudyo. Okay? Hindi lang yon. At hindi rin ganun ka-normal na yung Roman soldier ay makikiusap ng maayos sa isang Hudyo. At madalas kapag nagsalita ang isang Roman officer sa isang Hudyo, very harsh yan. Very strong yung word. Kumbaga, walang paki. Okay? Walang please. Diretso talaga. At hindi rin sila nagsiserve sa mga Jew kasi nga under nila ang mga Hudyo. So kapag nag-serve ka sa mga Hudyo, ibig sabihin nun, nagpapa-under ka sa kanila. Okay? Kuha niyo yung senaryo? Okay. Pero itong centurion na to, unknowingly, nasusunod niya yung sinabi o yung salita ng Diyos. Unknowingly, hindi niya alam. Pero unknowingly, nakakasunod po siya sa utos ng Panginoon. Kasi po sabi sa Matthew 5:43 to 44, no, bago po nangyari yung Matthew 8. Matthew 5:43-44, you have heard that it was said, yan ang salita po nito, mga teachers of the law, love your neighborhood and hate your enemy. Pero ang ginawa po niya, but I tell you the truth, love your enemies and pray for those who persecute you. Magkaaway po yan. Pero itong centurion to, he learned to love these people of Israel. Paano po yun? Ibig sabihin, hindi ito palalo, hindi mapagsamantala itong centurion na to. Instead na magpayaman, mayaman na po kasi siya eh. Instead magpayaman pa sa kakahut-hut sa mga Hudyo, pinagsilbihan pa niya yung mga Hudyo. Tingnan po natin in Luke 7 verse 3. The centurion heard of Jesus, no? Ibig sabihin, nung heard, possibly marami na po siyang narinig patungkol sa ating Panginoon. And if you analyze kung ilang buwan nang nagpipreach si Jesus diyan, ilang taon or ilang buwan na nagtuturo si Jesus at nagpapagaling. Kung titingnan po yung chronological order po ng pangyayari sa buhay po ng ating Panginoon, it's about more than 18 months na siyang nagtuturo. Maraming beses na siya pabalik-balik sa Capernaum. Actually po, ang Capernaum, ito po yung second home ni Jesus. Dahil hindi po siya winelcome sa Nazareth, pinili po niya yung Capernaum. Alam niyo po kung saan nakatira sina Peter and Andrew? Sa Porac. Hindi, sa Capernaum. Okay? Doon din po sila nakatira. Kaya nga po yung pinagaling po yung
mother-in-law ni Peter, sa Capernaum po yun. Okay? So, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jew. Tingnan niyo po, kung hindi maganda yung ugnayan ng centurion na to sa mga Hudyo, paano niya isesend kay Jesus? At paano rin na masusunod ito mga Hudyong ito? Remember, the Samaritan woman in John 4, nung umihingi ng tubig ang ating Panginoon doon sa Samaritan woman na nakailang asawa na siya, sabi po ng Samaritan woman, hindi ba ikaw ay Hudyo? Bakit ka humingi ng tubig sa akin? Kasi nga po, hindi po nakikipag-associate ang mga Hudyo sa mga Samaritan, sa mga Gentiles, o sa mga hindi puro. Okay? Kaya nga po itong centurion na to, I believe they have this good relationship, kaya nga napakiusapan yung mga Hudyo, yung mga elders ng synagogue nang pumunta kay Jesus. Possibly, inisip po ng centurion na to kasi kilala po niya yung mga Hudyo. Alam niya yung kultura ng mga Hudyo na hindi basta-basta nakakalapit sa isang rabay na kung ikaw ay Gentile, hindi Hudyo. Kaya nga ang sinend po niya yung mga kaibigan niya na Hudyo. Okay? So para mapadali. No? Para yung request medyo malakas-lakas. Di po ba? Ugali natin yan. Kapag may kailangan tayo sa gobyerno, naghahanap tayo ng kilala sa gobyerno. Okay? So, ganun din ang kaisipan ng centurion na to. Asking him to heal and come and heal his servant. So, hindi po ganun kadali yung request. Actually po, grabe. No? Kung nung binasa natin yung Luke, yung pong servant na to, may sakit at mamatay na. O malapit na mamatay. Okay? So, hindi ganun kadali ang inihingi niya. Kaya nga sinend po yung mga Jewish elders. So, tinitingnan po rin niya ang sarili niya na hindi po siya karapat-dapat din na humarap dun kay Jesus. Kahit po centurion siya. Okay? Kahit na makapangyarihan siya during that time sa lugar nila. Actually po, maliit lang po yung Capernaum. Pero itong pong Roman centurion, I believe kilala po itong taong ito sa lugar. So may power siya, may kapangyarihan siya, may pera siya, pero alam niya, hindi siya makakadirekta kay Jesus. Okay? Because of the Jewish culture. Kaya nga po ang ginamit ay mga Hudyo. Kaya nga po nirespeto ng centurion na to kung ano yung pong kultura o mga practices ng mga Hudyo. When they came to Jesus, they plead earnestly with him. So, nag-request po sila, talagang nakiusap ng husto. This man, sir, deserve to have you do this. Ibig sabihin, itong taong ito, karapat-dapat siyang puntahan. Karapat-dapat siyang, yung request niya, sundin o ibigay. Dahil sa dalawang dahilan. Because he loves our nation, he loves the Jewish people, and has built our synagogue. Okay, hindi po ganun kadali ang mag-build ng isang synagogue. Actually po, ang synagogue, para lang po mabigyan kayo ng background, nagsimula po yan sa Babylon nung na-exile po yung mga Hudyo, Southern Kingdom. Tinuloy po nila, nung bumalik po sila sa Jerusalem, tinuloy po nila. Dahil isa lang po yung templo, at yung iba, hindi nakakapunta talaga regular sa temple, para din makarinig ng salita ng Diyos. Sa mga synagogues po kasi binabasa ang salita ng Diyos. So, kada lugar na may mga Hudyo, nagtatayo po ng mga synagogues. Pero itong Roman centurion na to, siya'y nag-finance. Kasi nga, he loved the people of Israel. Okay? At hindi lang yon, yung taong ito ay kilala sa pagiging generous. Kaya nga po sabi, karapat-dapat siya. Okay? Sa kanila, karapat-dapat. No? Okay. Take note. Sa mga Hudyong pinadala. Sa kanilang isipan, karapat-dapat yung centurion na yung request ibigay. Okay? Dahil he loves this nation and he has built our synagogue. So, somehow yung reputation, hindi yun ganun ka-ordinary. Kaya nga sinabi ng mga Hudyong ito, talagang kailangan. Okay? Kumbaga, karapat-dapat siyang sundin. Okay?
Pero tingnan niyo po, yung centurion na to, unknowingly, tinutupad din yung pagpapalang sinabi ng Panginoon kapag pinagpala mo yung Israel, just like nga sabi ni Grace kanina, yung ating prayer leader, isa rin sa mga worship leader natin, kapag binless natin ang Israel, pagpapalain tayo ng Panginoon. So, nakasulat po yan sa Genesis 12 verse 3. I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Speaking Israel in the line of Abraham. Okay? So, ganun na lamang kakiring ang Panginoon sa mga Hudyo na pinili ng Diyos. At itong centurion na to, unknowingly, kasi hindi naman siya nagbabasa ng salita ng Diyos, pero naihit niya yung pagpapala. And I believe itong centurion na to, blessed po siya during his time. Kasi nga po pinagpala yung mga Hudyo. Hallelujah. Maging si Rahab, kilala mo si Rahab na prostitute? Okay? Si Rahab po, yan ay taga Jericho. Nung sinabi na ng Panginoon, i-possess nyo niya yung promised land after 40 years in the wilderness. This time, hindi na po si Moses ang leader, si Joshua na. Si Joshua nag-send ng 2 spy, hindi na 12. No? 2 na lang. Okay, kasi pag marami, sobrang nakakalito. Kung sino susundan. So 2 na lang. Siguro Jack and Poy na lang kung sino susundin. Okay? So madaling mamili. Sinend niya, napunta sila sa lugar ni Rahab. Posible, na yung mga tao sa Jericho, nagkaroon na sila ng knowledge na yung mga Israelites ay pag-aari nila at ibinigay ng Diyos sa kanila yung lupa nila. Ito yung tinatawag na promised land. Kasama yung Jericho sa promised land. So, nung dumating po yung 2 spy na to, sabi ni Rahab, alam nyo ba natakot na ang mga tao namin sa inyo? Dahil naniniwala kami, narinig namin na ang lupa namin ibinigay ng Diyos sa inyo. Gagawan ko yun ng paraan, tatago kayo, pero sana wag niyong patayin ang aking pamilya. So sabi ng 2 spies, so gawin mo ganito. Kapag lumusob na ang mga Israelites, ang grupo namin, magtali ka ng red sa bintana at huwag kayong lalabas. Doon kayo mapoprotektahan. Kapag lumabas kayo, hindi na namin sakop. Baka mamamatay. So huwag kayong lalabas. So lumusob po ang grupo ng mga Israelites with the leadership of Joshua. At hindi nga po lumabas ang pamilya ni Rahab, na-save po sila. Siya ang naging lola ni David. Nasama din po siya sa lineage ng Panginoon. No, hindi Hudyo to, pero nasama sa lineage ng Panginoon because of his or her faith sa ating Diyos. O maging sa salita ng ating Panginoon. Sabi po ng Hebrews 11:31, it was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God, for she has given a friendly welcome to the spies. Kaya nga po kung anong bagay na ginawa mo sa mga Hudyo, kinalulugdan ng Panginoon. Kaya nga po ang church nag-decide na kumuha po kami ng isang, with the authority of Pastor Manny, naghanap po kami ng isang grupo na Hudyo na tumitingin din sa kapwa nila Hudyo at magsusuporta po tayo sa ministry nila. Hallelujah. Because of this word. That whenever we bless Israel, no, pagpapalain din po tayo ng Panginoon. God bless those who bless Israel. Amen? Kaya nga po, we keep on praying, no, Israel. A part of praying is also a part of blessing the Israel. Okay? So pangalawa, the centurion, Roman centurion had unfailing faith in God because he valued the life of his servant. Okay? Take note, servant. During Jesus' time, talagang uso po ang magkaroon ng sariling servant. Uso po yung slavery, yung bibenta yung tao, magiging slave. So yung buhay na niya, hawak na ng kanyang master. Pero this centurion, instead na ilabas na lang yung kanyang servant at doon na lang mamatay, he cared doon sa buhay ng kanyang servant. Hallelujah. Possibly, dahil nga sa mga naririnig niyang kwento patungkol sa
sa Diyos, sa mga Hudyong kaibigan itong centurion na to. Although, hindi po siya nagbabasa ng Bible, pero siguro na ikukwento sa kanya yung mga bagay na naririnig nila sa synagogue. Okay? So, instead na yung slave na to, mamatay na lang basta, palagay ko itong centurion na to, medyo nag-live muna. Kasi masama yung pakiramdam at malapit na mamatay ang kanyang young servant. No, sa Matthew po, ang word na servant is pais, ibig sabihin po yan young. Sa Luke po ay doulos, servant talaga. No? So we believe that this servant is a young servant, hindi po siya matandang servant. Okay? Pero binigyan ng pagpapahalaga ng centurion yung buhay ng isang servant. So, to tell you frankly, in Jesus' time, kapag sinabi ng master mo, huwag kang kakain, hindi ka makakain. Kapag sinabi ng servant mo, yung master mo na for 1 week hindi ka kakain, wala kang magagawa. Hawak niya yung buhay mo. But this time, itong centurion na pinahalagan ang buhay ng kanyang servant. Okay? Dahil posible, no, itong centurion na to ay nakakarinig na patungkol sa ating Panginoon. O patungkol sa ating Diyos. Okay? So in Luke 7:2 said, there a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. Okay? May karamdaman at malapit ng mamatay. Okay? So, itong Roman centurion na to, kakaiba. Instead na baliwalain yung buhay ng kanyang servant, pinaglingkuran pa. Kaya nga posible, nag-leave yan, no? Kasi during that time, may trabaho, pwede mag-leave, no? Parang, siguro, tawag dyan, SL. Hindi. Kasi pag ubos na raw yung SL, meron bang another SL Sakit-sakitan leave. Okay? So, nag-leave siguro itong centurion na para mapaglingkuran ng kanyang servants. At nag-send pa siya nung narinig niya na malapit si Jesus, nag-send siya ng mga kaibigan niya Hudyo para sa kanyang servant. Alright. Okay, saan ako? The fact, na kinare niya yung buhay ng servant na to, ay posibilidad na ang centurion na to ay nakakarinig na nga ng salita ng Diyos. Tingnan po natin, In Leviticus 19 verse 8, do not seek revenge or bear grudges o sama ng loob against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Okay? During this time, hindi pa po sulat ang New Testament, Old Testament pa lang. So, posible naririnig niya. I don't know, Posible naririnig kasi saan siya huhugot ng mga ganitong pagpapahalaga sa buhay ng isang servant. Kung hindi yung taong ito, may pagpapahalaga, may respeto sa buhay ng isang tao. Okay? So, sabi po na Philippians 2:3 and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. So sa buhay po natin, sabi ng Panginoon, wag po tayong gagawa ng mga bagay na pinagdudulutan ng selfish ambition. Alam niyo yung selfish ambition, yung sarili mo lang ang iniisip, yung ambition na sarili mo. One of the example ng selfish ambition ay yung pagsisipsip sa trabaho sa opisina. Okay, para ma-promote. Ay, hindi na yata sipsip ang uso ngayon, medyo high-tech na, vacuum. Okay. Yung namang vain conceit, ito po yung thinking more highly about yourself. Gusto mo yung respetuhin ka ng sobra-sobra. Gusto mo yung maangat yung position mo para yung mga tao mo ay kaya mo nang yapak-yapakin. Kaya sabi ng Panginoon, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Pero ano pong dapat natin gawin bilang Kristiyano? In humility, value others above yourself. I-consider mo rin yung mga tao under you. Kaya nga yung mga tatay, di po ba, mga tatay natin, medyo demanding pagdating ng bahay. Kape!
Si nanay naman talagang gawa ng kape. Anong ulam? Nasa rep! Wala mo tayong rep. Di walang ulam. Okay? Masyado tayo demanding. No, yung gusto ko pagdating ko, luto na, malinis sa bahay. Wala ka naman binibigay na pang grocery, paano nang makakaluto? Okay? Pero ito, yung pong asawang babae, parang Mother's Day, medyo may kahinaan po yan eh. So, consider din po natin, hindi sa lahat ng pagkakataon, mga lalaki tama. To tell you frankly, kami po mag-asawa para po malaman nyo kung anong sikreto namin, kung bakit hanggang ngayon maganda po yung samahan namin. Dahil po nung nagsisimula po kaming, after yung wedding namin, sabi ko sa kanya, lahat ng major decision sa akin. Lahat ng minor decision sa'yo, sabi ko sa asawa ko. And praise God, for 26 years na kami magkasama, wala pa kaming ginawang major decision. Kaya okay kami. Okay. So, consider, okay, in humility, value others above yourselves. Hindi lang ikaw, hindi lang yung sarili mo, isipin mo rin yung iba. Hallelujah. Kaya nga po, si Pablo merong ganitong word, kasi nagagawa po niya. Si Pablo, by profession, Pharisee po yan. May kaya po yan. Pero naglingkod po siya upang ibigay ang salita ng Diyos sa mga Gentiles. Pinaglingkuran niya yung mga Gentiles. Kaya nga po yung word nakarating po sa atin dahil po sa ministry ni Pablo. Dahil po tayo rin ay mga Gentiles din. Hallelujah. Tapos sabi niya, not looking to your own interest. Okay, ito. As we, not doing selfish ambition or vain conceit, ito po, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So nagbigay din po ng halimbawa, nagbigay din po siya ng definition kung ano po yung selfish ambition and vain conceit. Paano po ito iwasan? Paano ito hindi gawin? Okay? Na tayo isipin din po natin yung interest ng iba. Na kapag umuwi ka, kapatid, at yung iba hindi pa kumain, magtira ka naman. No, hindi yun yung ikaw ang lalaklak ng lahat ng linuto. Okay? Hindi porke ikaw yung malaki yung sahod, ikaw yung nagbibigay ba lahat na masasarap sa'yo. No, parang kaming mag-asawa. No? Mahilig kami sa pork chop. Sa kanya yung pork, sa akin ang ketchup. Sa totoo lang po, kayong mag-asawa, mag-workshop po kayo. To consider the interest of others. Mag-workshop po kayo. I work C-shops. Okay? Ibig sabihin, i-consider po natin, no, yung pamilya po natin, mga ama ng tahanan, huwag niyo pong ubusin yung pera niyo sa mga barkada niyo, may pamilya kayo. Unahin po pamilya. Hallelujah. Kapag may increase, unang-una makakaalam yung pamilya, hindi barkada. Pag na-promote, of course, kapag na-promote, mag-increase yung sahod. Ang unang makakarating, makakarinig, hindi barkada. Asawa. Amen, mga misis? Tapos tinignan niyo yung asawa. Ayan, narinig mo si pastor. Okay? Pero hindi lang po yung sa ganong pagkakataon. In humility, consider others. Pinagpala ka ngayon, pagpalain mo rin ng iba. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, itong centurion na to, actually, nakita niya yung kanyang servant, walang kagalingan. Siguro, pinatingin na sa iba-ibang mga doktor. During that time, wala pang hospital. No? In pa lang. Siguro, wala pang gamot, herbal pa lang. No? Mga dahon-dahon. So marami nang dinaanan na mangdadahon. No, itong servant na to, pero walang kagalingan. But when he heard about Jesus, ang kinonsider niya, servant niya, hindi siya. Okay?
hindi lang siya naghintay na darating si Jesus, nagpadala na ng delegado. Hindi lang yan. No? Posible, itong centurion na to, naghintay. Hindi siya nagmadali. Kasi nga, kinoconsider din, baka may pagagalingin ni si Jesus sa ibang mga lugar o along the way. Minsan, sinasabi natin, Lord, tasipin kong balitin yung bayong sakin. Kako ref mo. Matalayo pa. Hallelujah. Hallelujah. Minsan gusto natin yung tayo dapat mauna eh. Na dapat tayo yung inaasikaso. Centurion eh. Okay? Isang sit-sit lang dapat yan, pabalik na papunta na sa atin eh. Yeah. Naghintay itong centurion na to na dumating ang Panginoon. Okay. Hindi lang siya naghintay, tingnan niyo po. Ang kinonsider ng centurion na to, yes, masama yung pakiramdam ng kanyang servant, pero dinamayan niya. Pinuntahan niya. Ibig sabihin, inupuan niya. Ibig sabihin, inatenan niya. No? Ibig sabihin siguro, kain ka para lumakas ka. Bilang ng, di po ba, during that time, nung mga panahon na bata-bata pa kayo, merienda lang yan at saka Skyflakes. Okay? Pag may lagna, talagang Royal True Orange. Okay? Tapos may kasamang sunflower ata yun. Okay? O yung iba, Hyro ata, medyo sosyal. Okay? Siguro ito, ito yung Royal True Orange. Inumin mo. Okay. Noon, hindi pa malamig yan, ha? Mainit na yung pakiramdam mo, iinumin pa yan, walang yelo. Tama po ba ako? Sino nakaka-relate sa akin? Ibig sabihin, ganun din na kahit katanda. Kasi ata ngayon, wala na True Orange. Parang ang nire-request ata ngayon, Chucky. Okay? Nire-request ata ngayon, BK. Okay? Pero noon, nakakainom lang tayo ng soft drinks kapag may lagnat lang. Galatians 6:2, carry each other's burden. It's God's command to carry each other's burden, and in this way, you fulfill the law of Christ. No, as we help other people, no, kapag tinutulungan natin ibang tao, nasusunod po natin ang utos ng ating Panginoon. James 2:8 said, if you really keep the royal law, ibig sabihin kingly law, found in Scripture, love your neighbor as yourself. You are doing right. Okay? Si James po to. Okay. Pero sabi po ng Galatians 5:14, the entire law nasasama sa love your neighbor as yourself. Pero ano po itong royal law? In Romans 13:10, love does not harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Kung ito ang fulfillment ng law, ibig sabihin, ito po binibigay sa mga Kristiyano. Kasi po, God is love. Tama? Tayo po ay mga tagasunod ng Panginoon. If we believe na ang Panginoon ay nasa atin, nagmamanifest po yung love. Yung love ng ating Panginoon, nagmamanifest para sa ibang tao. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, na alam mo ang Panginoon ay pag-ibig, so yung kanyang pag-ibig, nagmamanifest po para sa iba. Okay? Kaya nga po, we fulfill the law, the fulfillment of the law. Okay? Kapag may pag-ibig. Kung titingnan po natin ilan yung law, it's about 613 laws. Pero kapag daw po may pag-ibig, as we carry one another's burden, we fulfill the law. We are doing right, sabi ni James. Amen. So approve po ito, no, sa ating Panginoon. Yung ginagawa ng centurion na ito kasi minamahal niya, valued yung servant niya. Dahil sabi ng Panginoon, if there is love, you fulfill the whole law. Take note, centurion ito. Hindi siya Hudyo. Yung 613 laws sa mga Hudyo po yan. Hallelujah. Pero itong Hudyong ito, nape-perform niya yung love your neighbor. Meron pong isang nagpa-counsel sa pastor, sabi niya, Pastor, hindi ko na po matake ang asawa ko.
Hindi, kailangan mong mahalin yan. Kasi sabi ng Panginoon, love your enemy. Pastor nga naman, sabi niya, seryoso ako. O sige, sabi niya, tumira ka sa kapitbahay. Huwag ka lumayo. Sa kapitbahay lang. Bakit naman, Pastor? Kaya nga, ayoko na eh. Tapos gusto mo, kapitbahay lang. Hindi, kasi sabi ng Panginoon, love your neighbor. Okay? So, walang kalusot. Okay. Pero these things, no? Kaya nga po, kinalugdan ng Panginoon, sabi po, unfailing faith is loving your neighbor as yourself. Kaya nga, approve po sa ating Panginoon. Hallelujah. No? Ibig sabihin, ito pong servant na to, hindi lang niya kinonsider as slave. Ipinasok sa bahay. So yung servant o yung slave, pag pinasok sa bahay, kinoconsider mong member of the family. Are you with me right now? Ganon ka-valued yung servant. Ibig sabihin, itong centurion na to, hindi lang siya may respeto ng buhay ng mga kapwa niya sundalo na under him or na mga tao sa kapitbahay niya o mga kaibigan niya, nirespeto rin niya yung buhay ng mabababa. Nirespeto rin niya. Hallelujah. Okay? Hindi lang po yung rerespetuhin mo yung taong alam mong nagbibigay sa iyo ng ayuda. Yung alam mong magbibigay sa iyo ng promotion. Yung alam mong magbibigay sa iyo ng trabaho. Hindi, kahit yung walang ibibigay sa iyo. Itong centurion na to, inibig niya. Binigyan niya ng pagpapahalaga. Kaya nga po, approve po sa ating Panginoon. Kaya nga po, kinalugdan ng Panginoon. Third, Roman centurion had unfailing faith in God because he believed Jesus and the power of His Word. Naniwala siya sa ating Panginoon at sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Dahil nga ang centurion na to ay habang naririnig niya ang kwento patungkol sa ating Panginoon, I believe yung faith ng centurion na to nabubuo. Sabi po ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Hallelujah. In John 1 said, the word became flesh and dwell among us. So, yung faith na pinanggalingan na word ay si Jesus. So, habang nakakarinig siya ng kwento patungkol kay Jesus, somehow, yung faith ng centurion na to, nabubuo. Di po ba? Hindi man po nabuo yung faith natin kay Lord nung wala pa tayong naririnig na word. Wala pa tayong naririnig na memory verse. Hindi pa natin narinig ang John 3:16. O hindi natin alam ang kahulugan ng John 3:16. Pero nung nagsimula po tayong magbasa ng salita ng Diyos, I believe yun po yung faith ay patuloy na lumago. Kaya nga po, sabi ng Matthew 8, no, tingnan po kung paano tinawag ng centurion na to ang ating Panginoon. Sabi niya, Matthew 8:6, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. No, sa Luke 7:2, it's about to die. Alam niya na siya lang yung solusyon. Hindi pa gumagaling yung kanyang servant, pero alam na centurion na to ang katugunan para gumaling ang kanyang servant, ang ating Panginoon. Yun ang faith. Sabi ng Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sigurado na tayo, this is the confidence that we have. Yung faith natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, nung tinawag niya, Lord, pinapakita niya, sinasabi niya, kayo po ang aking Panginoon. Take note, during that time, kapag tinawag mo si Jesus as Lord, kino-consider mo siyang Messiah. Yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, hindi nila tinatawag na Lord si Jesus, tinatawag nila Rabbi or teacher. Si Judas, kilala si Judas? Sino yung pangalan niya? Judas. O Judas, para medyo masakit-sakit pakinggan. Meron po ba pangalan niya dito, Judas? Okay. Si Judas po, si Judas, hindi niya tinawag na Lord ang ating Panginoon. Tinatawag niya Rabbi or teacher. Hindi niya tinawag si Jesus as Lord. Pero itong centurion na to, hindi Hudyo to, pero tinawag niya ang ating Panginoon, Lord.
Okay? He said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? Okay? So, naginawa ng centurion na to, in Matthew 8:6, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Hallelujah. Itong centurion na po, una, kinonsern niya ang kanyang servant. May sakit. Pero nung parating na po si Jesus, malapit-lapit na po sa bahay niya, itong centurion na to, kinonsider na niya ang ating Panginoon. Kasi alam niya, kapag siya pumasok sa bahay, si Jesus sa bahay niya, magiging ceremonially unclean si Jesus. Dahil alam niya yung kultura ng mga Hudyo, na yung mga rabay, yung mga teachers of the law, yung may mga may katungkulan, no? Ibig sabihin, merong sinabi sa mga Hudyo, hindi dapat pumapasok sa bahay ng mga Gentiles. So, nung nakita niya, papalapit ng ating Panginoon, malapit na siya sa kanila, nag-send po siya ng servants niya. Sinabi niya na, wag na, sabihin niyo sa kanya, sabihin na lang yung word. At gagaling itong servant na kasama niyo. Okay? Kaya nga, pero ito, the word said, I do not deserve to have you come under my roof. Ito yung deklarasyon, ito yung word ng centurion. Pero yung word ng mga Hudyo, he deserved to come, you come to his home. No, nasa verse 4 ng Matthew 8, no? He deserve niya. Pero ito centurion, sabi niya, hindi ko deserve. Mas kilala, of course, ng centurion ang sarili niya. Pero itong mga Hudyong ito, parang feeling important, sinasabi kay Jesus, Jesus, kung nagpapagaling ka ng hindi mo kakilala, kung nagpapagaling ka rin ng mga Gentiles na hindi Hudyo, mas pagagalingin mo ang servant na nagre-request sa'yo. Dahil ito ay nagpagawa ng synagogue. Ito yung sinasabi ng mga Hudyo. Pero itong centurion na to, kilala niya sarili niya. I do not deserve you under my roof. Just say the word. Okay? But just say the word and my servant will be healed. Calling Jesus as Lord, as Messiah. Naniniwala siya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, gagaling ang kanyang servant. Hallelujah. Pero itong mga Hudyong ito, kailangan dumating ka, kailangan ipuin mo siya, kailangan hawakan mo siya. Pero itong centurion ito, sabihin mo lang, Panginoon, gagaling siya. Sa totoo lang po, kailangan ng matinding pananampalataya para makuha natin ang kagalingan natin. Yung kapag merong altar call ng kagalingan, it takes faith para lumapit ka. Yung iba gusto talaga hawakan pa ng speaker yung invited speaker, yung guest speaker. Gusto yung kapag tumayo po kami diyan, no? Aba, marami doon sa guest speaker. Pero the word of God said, according to your faith. Hallelujah. So itong centurion na to, just say the word. Pero yung iba, kailangan hawakan. Mas matindi yung faith na to. Sabihin mo lang, Panginoon. Hallelujah. In Luke 7, tingnan po natin. Sa Luke, ito kanina Matthew. Ngayon, Luke, tingnan po natin. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him. Ito, pangalawang delegado to. Yung una mga Hudyo, pangalawa mga servants na niya. Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you under my roof. Okay, the same. Okay, in 7, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. Maging yung isipin ko, no? Maging yung isipin ko lang, sa isip lang, hindi na ako rapat-dapat, no? Ibig sabihin, hindi ko nga naisip na ikaw, o hindi ko na-consider, hindi ko nakita, maging sa aking panaginip, na ikaw ay darating dito sa bahay ko. Pero itong mga Hudyo, sinasabi nila, he deserved Jesus to come to him. Tama? Pero itong centurion na to, napakatindi ng faith.
Sabi niya, maging ako, hindi man ako karapat-dapat sa presensya mo. Maging yung kausapin nga kita, Lord, hindi nga ako karapat-dapat. Nagpasend lang ako ng mga kaibigan pa. Hallelujah. Pero ito naman yung faith. But say the word, and my servant will be healed. Hallelujah. Take note, sa panahon pong ito natin, we have the Word of God, we have the New Testament, we have the Word of Christ. Hindi na po natin kailangan sabihin, Lord, just say the word. We have to speak the faith. Hallelujah. Tayo na po, we have the Word of God. Kailangan tayo na po yung nagdi-declare. Hindi na po natin kailangan, Lord, just say the word. Hindi na po ganun yung prayer ngayon. Meron na po tayong salita ng Diyos. In-entrust na po sa atin yan. Hallelujah. No, kaya nga po wala na magpe-pray na just say the word, Lord, gagaling po siya. Just say the word and use that prayer. As I say your word, magagaling ang taong ito. Hallelujah. For I myself, I'm a man under authority. Ibig sabihin, sinasabi ng centurion na to, ako, backup ako ng Caesar, ng Rome. And I have soldiers under me. I tell this one, go. I tell this one, come. Dumarating, umaalis, dumarating, o pumapasok, o lumalapit. Just say the word. Kinikilala niya na si Jesus, backup siya ng Panginoon, ng Diyos. Yung authority niya galing sa Diyos. Yung kapangyarihan niya, Diyos. Hallelujah. So, I, myself, am under authority. So, kaya nga sumusunod yung mga taong to because of the authority of Rome given to me. Naniniwala, itong centurion na to, yung kapangyarihan ng ating Panginoon galing sa Diyos. Hallelujah. No, kaya nga po, he claimed healing sa kanyang servant. Hallelujah. Sabi po ng Mark 16, 17, 18, kaya nga po we need to declare, hindi na po yung Panginoon na sabagitin natin, we need to declare. Kasi po sabi po ng Mark 16, 17, 18, in my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will place, no, sa shortcut na lang po sa 18, they will place their hands on the sick people and they will get well. Sino nagagawa? Tayo na. Through the power of the Lord Jesus Christ that is in us. Tama? Hallelujah. No, baka sabihin nyo, Pastor, mas makapangyarihan ng Panginoon mo kaysa sa Panginoon ko. Parehas lang po tayo na pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, mag-declare po tayo. Nasa faith po natin as we declare it. Kung paano po tayo ka-confident ma-declare, ganun din po ka-confident yung faith natin sa ating Panginoon. Hallelujah. O baka meron dito na nagde-declare, in Jesus' name, lumayas ka! Lumayas ka! Baka ikaw ang tumatakbo. Hallelujah. We speak the word. And by faith, because of the faith that we have, nagkakaroon ng kapangyarihan yung deklarasyon natin. Amen? When Jesus heard this, he was amazed at him and turned to the crowd following him. He said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Hindi lamang po sa tao, sa buong Israel. Kasi nga po, yung Israel, meron silang sinagog. In every week, nakakarinig sila ng salita ng Diyos dahil doon binabasa ang salita ng Diyos. But this centurion, wala siyang pagkakataon pumasok sa sinagog dahil nga po Gentile siya. But the Lord said, I have not found such great faith even in Israel. Hallelujah. Sa mga Israel, expected yung magkaroon ng great faith. Pero walang nakita ang ating Panginoon. Saan niya nakita? Sa Gentile pa. Actually, meron pang isa, Gentile woman, na kinoment din ng Panginoon, what a great faith. Hallelujah. Sana, kung darating man ng Panginoon sa lugar na to, tatanungin niya, titingnan niya tayo, wow, what a great faith. Hallelujah. Sana as we dwell in the presence of God sa lugar na to, sasabihin ng Panginoon, what a great faith. Amen.
We have God's Word. Available na po yan, maging sa cellphones. Nasa atin na lang kung di natin babasahin pa yan. Kasi nga po, as we listen to the Word of God, as we read it, it produces faith. Hallelujah. Then, the man who had sent turned to the house and found the servant well. Hallelujah. The centurion had this great faith. Kinommend ng ating Panginoon. Sabi po ng Mark 11:22, have faith in God. Jesus said, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes. Take note, have faith in God. Without faith in God, you cannot command the mountain to throw itself. Hallelujah. But if we have faith in God, we can say, mountain, throw yourself into the sea. Hallelujah. Then, and does not doubt. Ito pong does not doubt, it speaks about faith. Okay? So yung faith natin, hindi po yan nagda-doubt sa ating Panginoon sa mga ginagawa ng Panginoon at pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. But believes that what they say will happen, it will be done for them. Yun po yung faith. Yun po yung faith na hindi nagda-doubt. Ito po yung faith na gusto ng Panginoon. Na kapag po dineclare natin, pag sinambit po natin, it will happen. Then in verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have it and it will be yours. Ulitin ko. Believe in your heart, you receive it and it will be yours. Hallelujah. Hindi lang yung believe yan. If you believe, you entrust yourself to the Lord. Kapag pinaniwalaan mo salita ng Diyos, ibig sabihin, nagpa-under ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, believe that you have, receive it, and it will be yours. Whatever we ask in prayer. Hallelujah. Dinideclare nyo ba yung 10,000 souls sa atin? Believe. Darating tayo dyan. Dinideclare nyo ba yung malaking building natin? Baka kami lang. Kung dinideclare mo yan, maniwala ka, mangyayari yan. Ibig sabihin, papatayo po tayo ng church na ang capacity more than 3,000. Kasi po, para magkasya yung 10,000 per service, dapat meron tayong 2,000 seats. Parang nalula kayo. Hallelujah. We need to declare it. No? At mangyayari po yan. Amen? In Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequence. Ibig sabihin, yung lahat ng dinideclare po natin, may resulta yan. Kaya bago po tayo mag-declare, isipin muna natin. At sana po yung dinideclare natin, ito yung nakakatulong sa buhay po natin. Amen? Sabi po ng Numbers 14:28, I tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. So may power. No, in Romans 8-10 said, but what does it says? The word is near you. It is in your mouth and your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. No, tayo pong mga Kristiyano, tumanggap po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga po sinabi niya na the word is near you. Kasi nga po, nandito na sa atin ang ating Panginoon. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. As you declare it. Kasi nga po, nabasa natin, narinig natin ito. For it is in your heart that you believe and are justified. Yes, it is your mouth that you profess your faith and are saved. Just within, as you declare it, within your mouth. Yung declaration po yan, hindi yung pong iniisip lang. Dinideclare po natin, sinasambit po natin. Hallelujah! Kaya nga po pag sinambit mo, yung pamilya ko, this year, maliligtas lahat. Hallelujah! Mapopromote ako in Jesus' name. Dahil magta-tithes ka na. Hallelujah! Nasabi po ng 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe therefore.
Therefore, I have spoken. Kung naniwala ka, masasambit mo yan. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Pare-pares po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Nasa atin po kung i-declare natin. Nasa atin po kung tutubo yung pananampalataya natin para ma-declare natin yan. Nasa atin po. Hallelujah. At nasa atin po ang decision sa mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. The key to unfailing faith is to speak God's word and believe in your heart that it will be done just as the word of God says. Mangyayari dahil you align your faith to the word of God. Inalign mo. Hallelujah. Kinonsider mo salita ng Diyos na umaayon ka sa mga ito. Kaya the unfailing faith of Roman centurion, this Roman centurion had unfailing faith in God because he loved the people of Israel. He valued life of his servants and believed Jesus in the power of his word. Sabi po ng Matthew 8:13, and to the centurion Jesus said, "Go, let it be done for you as you believe." And the servant was healed at that very moment. Hindi hinawakan ng Panginoon, pero gumaling. Sabi po ng mabuting balita, at sinabi ni Jesus sa opisyal, sa centurion, umuwi ka na, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. As you declare, kapag sinambit mo according to your faith, mangyayari sa oras ding yon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Hallelujah. Alam mo kaya sinabi ng Panginoon, what a great faith. Kasi niniwala yung centurion that Jesus is Lord. Naniwala din siya that He has power to redeem us from all sicknesses. And He can redeem us as well sa buhay natin for all eternity. Yun ang ginawa ng Panginoon sa krus. Hallelujah. At ito din ang gagawin natin sa Holy Communion. As we partake the Holy Communion, we declare na yung sickness natin is already redeemed. At yung death, wala nang kapangyarihan sa atin because we have eternal life. At kapag yun ang tinatayo natin, sasabihin naman, what a great faith. Hindi pa nangyari yung cross, pero sinabi na ng centurion, Lord, you are our Messiah. Our Lord. Kaya sabi ng John 11:40, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, declaring in your mouth, you will see the glory of God. Mangyayari at mangyayari ayon sa ating pananampalataya. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, if you need healing, shout the name of Jesus. Hallelujah. If you need salvation, start shouting the name of Jesus. Start praising the name of Jesus over your sickness, over your life. Sa pamilya nyo, you want salvation, speak the name of Jesus. Hallelujah. At mangyayari yan. Amen. Hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah.